Movie recap Tagalog here. Ang magandang dalagang ito ay dating modelo at nang araw na iyon ay kailangan niyang mag-pose para sa isang grupo ng mga estudyanteng magdodrawing. Isinuot ni Katrina ang isang damit na mas malaki kaysa sa kanyang sukat at lantad pa ang kanyang peklat, kaya labis siyang kinakabahan. Maya-maya, binuksan ang mga kurtina at bumungad sa kanya ilang lalaking naghihintay. Lumapit ang assistant na si Tomaso dala ang isang upuan at sinabi kay Katrina na ipatong niya rito ang kanyang paa. Hinawakan pa ni Tomaso ang hita ni Katrina, kaya agad niya itong sinabihang alisin ang kamay nito. Bahagyang nainis si Tomaso at pinagsabihan siyang makipagtulungan, kaya napilitan na lamang si Katrina na sumunod. Ipinatong niya ang kamay sa noo at nag-pose na tila may pinagmamasdan sa malayo. Pagkatapos ay lumapit muli si Tomaso upang ayusin ang kanyang postura habang nagsimula ng mag-sketch ang mga disipulo sa ibaba. Noon namang sandaling iyon, pumasok si Teacher Angelo at sinabi sa mga disipulo na ang kanilang iguguhit ay ang diyosa ng pangangaso na si Katrina. Napansin ni Teacher Angelo na may mantsa ang binti ni Katrina kaya inutusan niya si Tomaso na linisin iyon. Agad namang sumunod si Tomaso. Dinuraan niya ang isang tela at ipinunas iyon kay Katrina, dahilan upang makaramdam siya ng matinding kawalan ng magawa dahil alam niyang gumaganti lamang si Tomaso sa kanya. Habang nagsisimulang mag-drawing ang mga disipulo, sinabi ni Teacher Angelo na kailangan nilang makuha ang bawat detalye mula ulo hanggang paa upang mailarawan ng perpektong diyosa. Ang pinakamagaling na disipulo sa pagkakataong iyon, ang magiging pangunahing alagad niya. Masusing pinagmasdan ni Leonardo si Katrina at napansin ang mga sugat sa kanyang kamay bago niya nasilayan ang peklat sa likod nito. Biglang humagupit ng latigo si Teacher Angelo at pinagalitan ang isa sa mga disipulo. Kinuha niya ang iginuhit nito at inutusang magsimula muli. Naging napakatindi ng tensyon sa loob ng silid-aralan. Lumingon si Katrina kay Leonardo at nakita niyang nakatitig ito sa kanyang peklat. Makalipas ang 2 oras, halos lahat ay natapos na sa pagguhit at umuwi na upang ayusin ang kanilang mga gawa. Napansin ni Katrina na hindi siya ang dinodrawing ni Leonardo, kundi isang unggoy, kaya labis siyang nasaktan at nakaramdam ng matinding kahihiyan. Agad namang nagpaliwanag si Leonardo na wala siyang intensyong manginsulto. Sinabi niyang ipinag-utos ni Teacher Angelo na iguhit nila ang perpektong diyosa, ngunit para sa kanya ay hindi sumasalamin sa pagiging perpekto ang mga peklat sa kanyang kamay at likod, kaya hindi niya ito magawang iguhit. Kinabukasan, araw na ng pagsusumite ng mga gawa. Nakaayos sa pila ang lahat ng disipulo habang isa-isang sinusuri ni Teacher Angelo ang kanilang mga drawing. Iniharap ng unang estudyante ang kanyang gawa, ngunit sinabi ni Teacher Angelo na masyadong mataba ang pagkakaguhit kaya hindi ito katanggap-tanggap. Lumipat naman siya sa pangalawang estudyante. Tinanong niya ito kung ang ina ba nito ang iginuhit dahil mukha raw itong napakatanda at hindi pasado sa pamantayan. Sinabi pa ni Teacher Angelo na mas mahusay pang mag-drawing ang mga unggoy sa zoo kaysa rito, kaya pinaalis ang pangalawang disipulo. Samantala, labis ang kaba ni Leonardo. Kahit paano ay may naipasa ang iba, samantalang blankong papel lamang ang kanya. Hindi niya alam ang gagawin. Iniharap naman ng ikatlong disipulo ang kanyang gawa. Sinabi ni Teacher Angelo na maayos naman ito sa kabuuan, maganda, balanse, at kaaya-ayang tingnan, ngunit kulang ito sa damdamin. Ayon sa kanya, kapag hindi puso ang ginamit sa pagguhit, panlabas na anyo lamang ang makukuha. Pinabalik niya ang ikatlong disipulo upang pag-isipan pa ito ng mabuti. Pagkatapos ay si Leonardo na ang sunod. Inagaw ni Tomaso ang drawing ni Leonardo at nakita ni Teacher Angelo na blanko ang unang papel. Nang tingnan niya ang ikalawa, blanko ring iyon. Galit na galit niyang tinanong si Leonardo kung pinaglalaruan ba siya nito at kung talagang naglakas loob itong magsumite ng walang laman na papel. Pakiramdam niya ay minamalit siya ni Leonardo. Nahihiyang nagpaliwanag si Leonardo na wala talaga siyang maramdaman. Dahil doon, galit na galit siyang pinatulog ni Teacher Angelo sa ilalim ng tubo ng tubig. Baka raw doon ito makahanap ng inspirasyon. Inutusan pa niya si Leonardo na magsumite ng maayos na drawing kinabukasan bilang kabayaran sa pagkakamali nito. Kung hindi ay huwag na itong bumalik kailanman. Sa pagkakataong iyon, dumating si Katrina sa studio upang magpatuloy sa pagmomodelo. Ngunit sinabi sa kanya na hindi na nila siya kailangan dahil nakahanap na sila ng mas masunuring modelo na wala ring peklat. Totoo ngang may bago na silang modelo at inilalantad pa nito ang dibdib upang maiguhit ng lahat. Wala nang nagawa si Katrina kundi umalis. Paglabas niya, nasalubong niya si Leonardo. Inakusahan niya itong sinabi sa kanila ang tungkol sa peklat sa kanyang likod kaya siya natanggal sa trabaho. Agad namang humingi ng tawad si Leonardo at ipinaliwanag na wala siyang sinabi kahit ano. Nag-alok pa siyang magbayad ng doble upang muli siyang maiguhit. Nang makita ni Katrina ang katapatan ni Leonardo, pumayag siya at dinala ito sa kanyang tirahan. Nag-atubili pa si Leonardo dahil iniisip niyang hindi nararapat na magsama sa iisang lugar ang isang lalaki at babae. Ngunit dahil kailangan niyang magsumite ng drawing ay napilitan siyang pumasok. Matapos matanggap ang bayad, nagsimulang mag-pose si Katrina. Nagpakilala si Leonardo at tinanong ang kanyang pangalan. Pagkatapos magpakilala ni Katrina, sinabi ni Leonardo na umupo siya sa upuan at bahagyang ilantad lamang ang kanyang mga balikat. Ngunit nais ni Leonardo na gumawa ng isang makulay na painting, kaya pagsapit ng hating gabi ay palihim siyang pumasok sa studio upang magnakaw ng ilang pigment mula kay Teacher Angelo. Sa pagkakataong iyon ay nagkaharap sila ni Teacher Angelo. Lumapit si Leonardo at tinanong kung kumusta ito. Sumagot si Teacher Angelo na may kinahaharap siyang malaking problema. Lumalabas na tumanggap siya ng isang napakahirap na gawain, ang maitaas ang isang 18 toneladang krus sa tuktok ng isang simbahan. Kapag
kapag nagtagumpay siya rito, makakamit niya ang parehong kayamanan at kasikatan. Ngunit habang kinakalkula niya ang lahat, napagtanto niyang hindi iyon simpleng gawin. Masyadong mabigat ang bilugang bahagi ng krus, at kaya lamang buhatin ng puli ang bahagi nito, kaya hindi ito maitaas hanggang bubong. Bukod pa roon, hindi rin kakayanin ng pulley system ang ganoong kabigat na timbang, at maaari itong bumigay anumang oras habang tumataas. Kapag nangyari yon, mawawala ang reputasyong buong buhay na iningatan ni Teacher Angelo. Sinabihan niya si Leonardo na bumalik na sa pagtulog dahil kung siya mismo ay hindi makaisip ng solusyon, lalong hindi raw makakatulong ang isang taong nagsumite ng blankong papel tulad ni Leonardo. Pagkatapos ay pinatay ni Leonardo ang kandila at pinagmasdan ng puting usok na unti-unting umaakyat. Sa sandaling iyon, napansin niyang magaan at halos walang timbang ang usok. Kung ganoon din sana ang katawan ng krus, magiging mas madali sana itong buhatin. Biglang may pumasok na ideya sa isip ni Leonardo. Palihim siyang pumasok sa silid ni Teacher Angelo at iginuhit sa papel ang kanyang disenyo. Dinagdagan niya ito ng 4 na gulong sa itaas upang hindi na kailanganin ng mababang ehe, naglagay ng lubid sa kaliwa at inayos ang tamang anggulo. Buong magdamag siyang nagtrabaho at kinabukasan nang makita ni Teacher Angelo ang disenyo, napanganga siya sa gulat. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hindi makapaniwalang bumubulong sa sarili kung bakit hindi niya iyon naisip. Pagkatapos ay agad naghanda si Teacher Angelo upang isakatuparan ang plano. Dumating ang araw ng pag-angat sa krus at ang lahat ng klase mula sa nakatataas hanggang sa pinakababa ay nagtipon sa ibaba upang manood. Nagsimula ng iangat ang 18 toneladang krus. Lumalabas na 12 gulong ang inilagay sa itaas upang mabawasan ang puwersang kailangan sa paghila, kaya 2 tao lamang ang kinakailangang magbuhat nito. Unti-unting umangat ang krus hanggang 50 metro ang taas. Ang susunod na hakbang ay ang pagbabago ng direksyon nito, na siyang pinakamahirap na bahagi. Ramdam na ramdam ni Teacher Angelo ang matinding tensyon. Buong buhay niya ang nakataya rito. Agad hinila ng kanyang disipulo ang lever at nagsimulang gumalaw ang krus habang binibilang nila ang bawat metrong nalalampasan nito. Nakatingin lamang si Leonardo mula sa ibaba habang kinakabahang nagmamasid. Kailangang mabilis ang pagkilos. Kapag natagalan, hindi kakayanin ng suporta ang bigat. Unti-unting umusad ang krus pataas sa ibabaw ng simbahan. 3 metro na lamang ang layo bago ito tuluyang mailagay sa pwesto nito. Lahat ng nasa ibaba ay kabadong-kabado. Kapag nahulog iyon, tiyak na may mamamatay. Sa wakas ay malapit na sa bubong ang krus at 3 tao ang pumuwesto sa paligid nito upang suportahan ito gamit ang kanilang mga balikat. Matagumpay na nailagay ang krus sa tuktok ng simbahan at nagsipalakpakan ng lahat sa kanilang tagumpay. Sa wakas, naging matagumpay sila. Nakagawa sila ng kasaysayan at naisulat ang pangalan ni Teacher Angelo sa talaan ng simbahan. Ngunit siya lamang ang nakakaalam na hindi talaga kanya ang tagumpay na iyon. Siyempre, labis na natuwa si Leonardo. Tutal, disenyo niya ang ginamit. Ngunit hindi nagtagal ay nagkaproblema rin. Kinagabihan, nang bumalik si Leonardo sa studio, nadiskubre ni Teacher Angelo na ninakaw niya ang pigment. Binigyan niya si Leonardo ng pagkakataong magpaliwanag, ngunit hindi nito binanggit ang tungkol sa disenyo. Sinabi lamang niyang nais niyang makagawa ng perpektong painting. Dahil doon ay pinalayas siya ni Teacher Angelo at si Tomaso ang nagsumbong tungkol sa kanya. Kinabukasan, nang marinig ni Caterina na pinaalis si Leonardo, galit na galit siya. Agad siyang nagtungo sa studio upang kumprontahin sila at tinanong kung alam ba nila kung gaano katalentado si Leonardo. Pagkatapos ay direkta niyang ipinakita kay Teacher Angelo ang ipinintang larawan ni Leonardo. Hawak-hawak niya ang painting habang tuluyang natulala. Halos 99% nitong kahawig si Caterina. Ang napakapino at buhay na brushwork nito ay higit pa sa kakayahan ng kanyang guro. Hindi niya inaasahan na may isang henyo pala sa kanyang mga disipulo. Agad lumabas si Teacher Angelo upang hanapin si Leonardo, na noon ay naghihilamos ng muka. Nang makita niyang papalapit si Teacher Angelo, dali-dali siyang kumuha ng tela upang punasan ang kanyang mukha. Tinanong siya ni Teacher Angelo kung siya ba talaga ang gumawa ng plano para sa pag-angat ng krus. Mapagkumbabang inamin ni Leonardo na siya nga iyon. Tumango si Teacher Angelo ng may kasiyahan at sinabing sumama siya pabalik. Mula sa araw na iyon, magiging tunay na disipulo na niya si Leonardo. Labis ang tuwa ni Leonardo habang sumusunod pabalik sa kanyang guro. Pagkaraan noon, nakatanggap si Teacher Angelo ng panibagong gawain, ang gumawa ng isang obra para sa simbahan. Nais niyang ipinta ang mga anghel ni Jesus at inimbitahan niya si Leonardo na tumulong sa proyekto. Ngunit bago iyon, nais muna niyang turuan si Leonardo ng ilang mahahalagang kaalaman. Ang unang aralin ay tungkol sa liwanag. Ipinaliwanag ni Teacher Angelo kay Leonardo na may 3 uri ng liwanag. Ang unang uri ay direktang liwanag, tulad ng sikat ng araw o liwanag ng kandila. Ang pangalawang uri naman ay nagkakalat na liwanag. Kapag tinakpan mo raw ng tela ang kandila, ang ilaw nito ay kumikislap at lumilikha ng pinaghalong liwanag at anino. Ayon kay Teacher Angelo, iyon ang tunay na hamon para sa isang pintor. Para naman sa ikatlong uri ng liwanag, isinama niya si Leonardo sa labas upang magmasid. Buong buhay niyang hinangad na makuha sa kanyang mga obra ang kagandahang nakikita ng kanyang mga mata. Ang ikalawang aralin ay tungkol naman sa mga kulay. Pinaghalo ni Teacher Angelo ang dilaw at asul at naging olive green ang resulta. Ang ikatlong aralin naman ay tungkol sa makatotohanang pagguhit. Pumunta sila sa simbahan, kung saan halos tapos na ni Teacher Angelo ang pagpipinta at iniwan niya kay Leonardo ang pinakamahirap na bahagi. Habang nakatingin sa anghel na nasa painting, matagal na nagatubili si Leonardo bago niya ibinaba ang kamay upang magpinta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang anyo ng isang anghel. Ngunit si Caterina lamang ang lumilitaw sa kanyang isipan. Kumuha si Leonardo ng tela at pinunasan ang larawan ng anghel bago niya ipininta ang imaheng nasa kanyang isip. Mula umaga hanggang gabi siyang nagpinta at mula gabi hanggang sumunod na umaga, maingat niyang binuo ang bawat hagod ng brush. Sa wakas ay natapos din ang painting. Matagal na palang nakatayo sa likuran niya si Teacher Angelo at mukhang mahusay nang natuto si Leonardo. Ngumiti si Teacher Angelo ng may pagmamalaki. Nang araw ng pagbubunyag ng painting, dumalo sina Leonardo at Teacher Angelo sa isang enggrandeng
handaan. Masiglang nagpalakpakan ng mga bisita at humanga ang lahat sa painting, lalo na sa anghel na nasa loob nito. Pinuri ng lahat ang napakahusay nitong pagkakagawa. Maging si Ludovico Sforza, ang Duke ng Milan, ay humanga sa talento ni Leonardo at inalok niya itong magpinta para sa kanya kapalit ng dobleng bayad at sarili nitong studio. Ngunit tumanggi si Leonardo dahil hindi niya kayang pagtaksilan ang kanyang guro. Sinabi ni Ludovico kay Leonardo na kapag tinanggihan niya ang alok, wala nang pangalawang pagkakataon. Ngunit nanindigan pa rin si Leonardo sa kanyang desisyon. Nang makita ni Tommaso na pinupuri at ipinagdiriwang ng lahat si Leonardo, nakaramdam siya ng matinding inggit. Minsan na rin siyang nagkaroon ng pagkakataong maging disipulo ni Teacher Angelo. Ngunit ngayon ay naagaw na iyon ni Leonardo. Noon pa man ay gumagawa na si Tommaso ng mga kwento upang mapaalis si Leonardo sa studio. Ngunit hindi niya inaasahang hindi lamang ito makakabalik, kundi makatatanggap pa ng ganoong karangalan. Dahil dito, muli niyang binalak na saktan si Leonardo. Isang lalaking modelo ang tumawag kay Leonardo pabalik upang makipagpalitan umano ng kaalaman tungkol sa pagpipinta. Ngunit pagdating nila sa bahay, iniabot ni Tommaso sa maestrado ang isang liham ng paratang. Inaresto si Leonardo at ikinulong dahil sa umano'y maling asal. Agad namang dumating si Caterina at iniabot sa kanya ang isang papel na may nakasulat na, "Huwag kang matakot." Nang mabasa iyon ni Leonardo, bahagyang kumalma ang kanyang loob. Habang nasa kulungan, nagsimula siyang gumuhit para sa mga nakakulong doon. Buti na lang, may kamag-anak ng may-ari ng bangko sa loob ng piitan na labis na humanga sa mga gawa ni Leonardo at kalaunan ay tinulungan siyang makalaya. Gayunpaman, nais ni Teacher Angelo na paalisin si Leonardo sa studio dahil ayaw niyang madungisan ang kanyang reputasyon. Bagamat pinahahalagahan niya ang talento ni Leonardo, naniniwala siyang kapag nanatili ito sa studio ay wala na silang matatanggap na mga komisyon. Kahit gaano pa magmakaawa si Leonardo, hindi kayang isugal ni Teacher Angelo ang kanyang karera. Sa huli, pinalayas niya si Leonardo. Nang panahong tila wala ng pag-asa si Leonardo, nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa may-ari ng bangko upang iguhit ang larawan ni Ginevra, ang anak nitong babae na naghahanda ng ikasal. Ang nais ng pamilya ay isang masayang painting, ngunit punong-puno ng lungkot ang mukha ni Ginevra, bagay na naging malaking hamon para kay Leonardo. Pinayuhan siya ni Caterina na pag-isipan itong mabuti. Napalayas na siya sa studio at nasira na rin ang kanyang reputasyon. Bihira lamang dumating ang pangalawang pagkakataon, kaya bakit pa niya pahihirapan ang sarili? Hinikayat ni Caterina si Leonardo na sundin na lamang ang kagustuhan ng mga ito. Bilang pasasalamat sa tulong ni Caterina, tinulungan naman siya ni Leonardo na makahanap ng trabaho. Kinabukasan, magkasamang nagtungo ang dalawa sa bahay ng kanilang employer at nagsimula na si Leonardo sa kanyang trabaho. Ngunit mas mahirap pala ang gawain kaysa sa inaasahan niya. Walang bakas ng kasiyahan kay Ginevra at hindi man lamang nito magawang ngumiti. Kahit ano pang sabihin ni Leonardo, nananatiling malamig at walang reaksyon si Ginevra. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin niya maiguhit ang mukha nito. Ang nagagawa lamang niya ay ayusin ang background ng painting. Ngunit kinabukasan, sa wakas ay nasilayan din ni Leonardo ang ngiti ni Ginevra. Lumalabas na dumating pala ang matalik na kaibigan ni Ginevra. Siya si Galeazzo, ang pinakamalakas na tauhan ni Ludovico Sforza. Nang unang makita ni Galeazzo si Caterina, agad siyang nabighani rito. Habang masayang-masayang tumakbo si Ginevra upang salubungin siya, tahimik na pinagmasdan ni Leonardo ang lahat at agad niyang naunawaan na si Galeazzo ang lalaking nais pakasalan ni Ginevra. Makalipas ang ilang araw, natapos din ni Leonardo ang painting. Nang makita ni Ginevra ang obra, labis siyang naantig at halos hindi makapagsalita. Sa huli, sinunod ni Leonardo ang kanyang sariling damdamin at ipininta ang tunay na anyo ni Ginevra, ang kanyang malungkot na ekspresyon habang may hawak na mga dahong sumisimbolo sa pamilya ni Galeazzo. Nang makita ni Ginevra ang painting, sa wakas ay ngumiti siya. Ngunit hindi iyon nagustuhan ng kanyang pamilya. Galit na galit sila, sinira ang painting at tumangging magbayad kahit anumang kabayaran. Dahil wala na siyang trabaho, wala nang ibang magawa si Leonardo kundi humingi ng tulong sa kanyang ama. Bilang isang anak sa labas, iniwan siya ng kanyang ama noong bata pa siya at ang kanyang lolo ang nagpalaki sa kanya. Buong pusong nakiusap si Leonardo at kalaunan ay pumayag ang kanyang ama. Nabuksan ang isang gallery para sa kanya at humanap ng una niyang kliyente. Isang pari ang lumapit sa kanya at pinagawa siya ng painting na kapareho ng isang sample artwork sa totoong sukat. Tinanggap naman ni Leonardo ang trabaho. Tinawag niya ang dati niyang mga kaklase upang tumulong at nagdagdag pa siya ng ilang personal na detalye sa painting. Makalipas ang ilang araw, dumating ang pari upang tingnan ang progreso ng kanilang ginagawa. Pagkakita pa lamang sa hindi pa tapos na painting, sinabi agad nitong iyon na raw ang pinakapangit na painting na nakita niya sa buong buhay niya bago tumalikod at umalis. Dahil doon, tuluyan ng itinuring na bigong proyekto ang trabaho. Sa sandaling iyon, ipinakita rin ng ama ni Leonardo ang tunay nitong pag-uugali. Tinawag niya si Leonardo na isang pagkakamali at walang kwenta. Tahimik lamang na nakatayo si Leonardo at walang naisagot. Pag-uwi niya sa bahay, nadatnan niyang nag-iimpake si Caterina ng kanyang mga gamit. Lumalabas na mayroon na pala itong pupuntahan. Nabighani si Galeazzo kay Caterina sa unang tingin pa lamang at nais niya itong dalhin sa Milan. Pilit nang umiti si Leonardo. Gusto niyang maging panatag ang loob ni Caterina sa pag-alis nito. Sinabi niyang maayos ang kanyang trabaho at balak din niyang pumunta sa Milan sa lalong madaling panahon. Mag-isang tinapos ni Leonardo ang natitirang gawain. Pagkatapos ay lumapit sa kanya si Tommaso at inaming siya ang may kasalanan sa lahat, kabilang na ang pagpapakulong kay Leonardo. Ngunit matagal na rin naman iyong nahulaan ni Leonardo. Wala nang iba pang kayang gumawa noon kundi si Tommaso. Humingi ng tawad si Tommaso at nagmakaawang maging apprentice ni Leonardo. Kalaunan, magkasama silang nagtungo sa Milan. Doon, mas marami pa ang mga sundalo kaysa sa ordinaryong mamamayan, dahilan upang maging mahirap para sa mga artist na
umasenso. Ngunit may naisip na paraan si Leonardo. Gumawa siya ng mga disenyo para sa mga sandata ng hukbo ng Milan. Bagamat minsan na niyang tinanggihan ang alok ni Ludovico, bumalik siya ngayon bilang isang inhinyero at ipinakita ang disenyo niya para sa isang kanyon. Gayunpaman, hindi man lamang siya binigyan ni Ludovico ng pagkakataong magpaliwanag, basta na lamang ibinalik nito ang kanyang mga disenyo at sinabing hindi nito kailangan ng mga kagamitang pangdepensa. Gusto pa ring sumubok muli ni Leonardo. Naniniwala siyang ang kulang kay Ludovico ay isang dakilang obra, kaya iginiit niyang kaya niyang gumawa ng isang obra maestrang hihigit sa inaasahan ng lahat. Patuloy siyang nakiusap na bigyan pa ng isa pang pagkakataon at sinabing ang gagawin niyang obra ay lampas sa kayang isipin ng sinuman. Sa sandaling iyon, dumating ang mga panauhin para sa engranding sayawan. Wala talagang interes si Leonardo rito, ngunit napilitan siyang magkunwaring masaya. Laking gulat niya nang makita niya roon si Caterina, at iyon na marahil ang pinakamasayang nangyari sa kanya nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos mag-isip ng mabuti, pumayag si Ludovico na hayaan si Leonardo na maghanda ng isang palabas para sa apo ng duke. Kahit labag sa loob, tinanggap ni Leonardo ang gawain, ngunit hindi naging maayos ang lahat ayon sa plano. Hindi nakikipagtulungan ang pangunahing aktor na si Rinaldo dahil naniniwala itong hindi pa sapat ang kakayahan ni Leonardo. Puno ng pangmamaliit ang bawat salita nito. Ngunit nang makita ni Rinaldo ang mga disenyo ni Leonardo, doon lamang siya nagsimulang magkaroon ng interes. Sa mga sumunod na araw, masigasig na nagtrabaho si Leonardo sa kanyang painting. Ngunit ang paggawa ng palabas ang naging unang malaking kabiguan niya. Dahil doon ay nakaramdam siya ng matinding pag-aalala. Napansin ni Rinaldo na nahihirapan si Leonardo kaya ipinaranas niya rito ang pakiramdam ng paglipad sa ere. Unti-unting nasanay si Leonardo sa sensasyong iyon habang iniunat ang kanyang mga bisig at niyakap ang pakiramdam ng kalayaan. Sa sandaling iyon, tuluyan niyang naunawaan ang ibig sabihin ng sinabi ni Rinaldo na kailangang pagsamahin ng realidad at imahinasyon. Sa sandaling iyon, inisip niya ang sarili bilang isang ibon na ibinubuka ang mga pakpak upang lumipad. Biglang nakaramdam si Leonardo ng matinding inspirasyon. Nang araw ding iyon, nakita niya ang katiwala kasama ang isang lalaking may bota at simbolong badge sa paanan nito, palihim na may binabalak. Kinagabihan, may nagnakaw ng pigment ni Leonardo. Ipinaalam ito ni Tomaso sa kanya, ngunit hindi niya ganong pinansin dahil abala ang isip niya sa pagkain ni Rinaldo. Ang eksenang iyon ang kalaunay magiging pundasyon ng isa sa mga obra maestra ni Leonardo. Makalipas ang ilang panahon, nagdaos si Ludovico Sforza ng isang handaan. Palihim na nagwisik ng pigment ang katiwala sa aso. Balak nitong lasunin si Ludovico at ibintang ang lahat kay Leonardo. Madalas kasing haplusin ni Ludovico ang aso, kaya walang maghihinalang may panganib. Ngunit habang nagsasalita si Ludovico, nagsimula siyang pagpawisan ng husto at nahirapang huminga. Napansin ni Leonardo ang dugo sa kamay ni Ludovico at agad niyang naunawa ang nalaso nito. At gaya nga ng hinala niya, bumagsak si Ludovico sa sahig. Mabilis na inutusan ni Leonardo ang mga tauhan na dalhin ang mga kinakailangang panlunas. Agad niya itong hinalo at ipinainom kay Ludovico bago tumawag ng doktor upang maagapan ang kalagayan nito. Habang naghihintay si Leonardo sa labas, lumapit si Caterina upang kumustahin siya. Sinabi nitong kapag hindi nila nahuli ang salarin, si Leonardo ang sisisihin sa lahat. Habang inaalo siya ni Caterina, nagkataong napadaan si Galeazzo at nakita ang eksena. Nakita niyang inaalo ng sariling babae ang ibang lalaki, kaya agad siyang nilamon ng matinding selos. Matapos ang isang gabing gamutan, nakarecover si Ludovico at kailangan na lamang magpahinga. Muling hinarap ni Galeazzo si Leonardo at tinanong ito sa harap ni Ludovico kung paano nalaman ng isang pintor ang tamang panlunas sa lason. Ipinaliwanag ni Leonardo na maraming pigment na ginagamit ng mga pintor ang may nakamamatay na sangkap, kaya pinag-aralan niya ang mga ito at agad niyang nalaman ang dapat na antidote. Nagpasalamat si Ludovico sa kanya at sinabing matutuloy pa rin ang palabas ayon sa plano. Napansin din ni Leonardo ang pagdududa ni Galeazzo sa kanya, kaya sinabi niya ang nakita niya, nakipagkita raw ang katiwala sa isang lalaking may bota at simbolong leon sa badge nito. Dumating ang araw ng palabas at sinabi ni Galeazzo kay Caterina na hindi na nito dapat muling makita si Leonardo, kung hindi ay mapipilitan siyang bumalik sa Florence. Wala nang nagawa si Caterina kundi sumunod. Naging maayos ang takbo ng palabas. May mga usok, lumilipad na pekeng ibon at masiglang palakpakan mula sa mga manonood. Nagpatuloy pa ito hanggang gabi sa ilalim ng liwanag ng kandila, kasama ang mga pagtatanghal ng pagbuga ng apoy. Sa huling eksena, lumitaw si Rinaldo at doon napagtanto ni Leonardo na ito pala ang lalaking may bota at simbolong leon sa badge. Ngunit bago pa makatungtong si Rinaldo sa entablado, pinatay siya ni Galeazzo sa mismong lugar. Agad itong namatay, ngunit nanatiling kalmado si Ludovico. Lumalabas na bahagi pala iyon ng kanyang plano. Humarap si Ludovico sa mga tao at sinabi niyang iyon ang kapalaran ng isang traitor. Matagal na pala niyang natuklasan na balak ni Rinaldo at ng katiwala na paslangin siya upang agawin ang kapangyarihan, kaya ginamit niya ang palabas upang ipakita ang kanyang otoridad. Matapos ang pagtatanghal, inutusan ni Ludovico si Leonardo na gumawa ng isang estatwa bilang alaala sa kanyang ama. Tinawag ni Leonardo ang dati niyang mga kaklase upang tumulong, ngunit naging napakahirap ng proyektong iyon. Marami ng magagandang eskultura ng kabayo sa mundo, kaya mahirap gumawa ng isang tunay na kakaiba. Pinagmasdan lamang ni Leonardo ang mga kabayo mula sa harapan. Pumunta siya sa lugar ng pagsasanay upang mas mapalapit sa mga ito. Hinawakan ang kanilang katawan at pinag-aralan ang kanilang istruktura. Biglang dumilim ang langit at kumidlat, dahilan upang magulat at tumalon ang kabayo. Ang eksenang iyon ang nagbigay ng inspirasyon kay Leonardo. Dali-dali siyang bumalik sa studio upang iguhit ang anyo ng kabayo. Nakagawa rin siya ng isang mahalagang desisyon. Sa halip na bato, gagamit siya ng putik at kahoy bilang pundasyon, at saka tatakpan ng tansong hulma upang makalikha ng isang natatanging eskultura. Agad nagsimulang magtrabaho ang lahat. Gumamit sila ng bakal na kawad upang mabuo ang hugis ng kabayo, at saka ito binalutan ng luwad upang maging makatotohanan ang bawat detalye. Hinawakan ni Leonardo ang katawan ng kabayo
kabayo at pinagmasdan ang kabuuang anyo nito. Ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Naalala niya ang sandaling tumalon at humuni ang kabayo at nais niyang maipakita ang kadakilaan ng eksenang iyon. Kailangan daw na nakatalon ang kabayo. Ngunit mangangailangan iyon ng dagdag na bigat sa hulihang paa nito. Kaya naisip ni Leonardo na magdagdag ng isang kalaban sa ilalim ng unahang mga paa ng kabayo upang masuportahan ang timbang nito. Pinaalalahanan siya ni Tomaso na matagal na silang nagtatrabaho at malapit na ang deadline sa linggong iyon, kaya maaaring hindi na posible ang magsimulang muli. Ngunit hindi pinansin ni Leonardo ang pangangatwiran nito at inutusan ng lahat na magtrabaho magdamag. Habang abala si Leonardo sa kanyang proyekto, may sarili ring problema si Caterina. Nakita ni Galeazzo na palihim itong nakikipagkita kay Leonardo. Hindi raw kayang magsinungaling ng ganoong tingin at pagkatapos, iniwan niya si Caterina ng mag-isa. Wala nang ibang malalapitan. Buti na lang, mabait kay Caterina ang asawa ni Ludovico Sforza kaya pinayagan siyang manatili roon. Ngunit nagkaroon na rin ng interes si Ludovico sa kagandahan ni Caterina. Sinabi ng asawa ni Ludovico kay Caterina na makakasalo niya sa hapunan si Ludovico ng gabing iyon. Silang dalawa lamang. Binigyan pa siya ng magandang bestida ng ginang, kaya malinaw na malinaw ang tunay na pakay ni Ludovico. Pakiramdam din ng ginang ay wala siyang magawa dahil naniniwala siyang ang pagpapasaya lamang sa kanyang asawa ang paraan upang mapanatili ang sarili niyang katayuan. Hindi alam ni Caterina ang gagawin kaya humingi siya ng payo kay Leonardo. Ngunit wala sa tamang kondisyon si Leonardo upang pagtuunan iyon ng pansin. Sa mga sandaling iyon, ang estatwa lamang ang laman ng kanyang isip at abala sila sa matinding pagtatalo tungkol dito. Sa huli, napilitan na lamang si Caterina na magparaya. Noong panahong iyon, madalas tratuhin ng mababa ang mga babae at isang salita lamang mula sa isang lalaki ay sapat na upang sirain sila. Ano pa nga ba ang magagawa nila? Wala kundi ang isakripisyo ang kanilang sarili. Samantala, ibinuhos ni Leonardo ang lahat ng kanyang lakas sa paggawa ng eskultura. Inanyayahan niya ang modelong si Marco upang tumulong. Mahilig din si Marco sa pagpipinta kaya hiniling ni Leonardo na manatili ito at sumama sa proyekto. Sa tulong ng buong grupo, natapos nila ang eskultura. Maingat itong inikot at sinuri ni Ludovico, ngunit hindi siya nasiyahan sa nakita. Sinabi niyang ang kailangan niya ay isang dakilang obra at tinanong kung ano ba talaga ang ginawa ni Leonardo. Galit na umalis si Ludovico. Ipinaliwanag naman ni Leonardo na modelo pa lamang iyon. Ang tunay na estatwa ng kabayong iyon ay magiging 8 beses na mas malaki. Nagulat ang lahat dahil hindi nila alam ang planong iyon. Nang makita ni Leonardo ang pagdududa ni Ludovico, agad niya itong pinahiga upang tingalain ang eskultura mula sa ibaba. Laking gulat ni Ludovico nang mapansing mula sa anggulong iyon ay tila napakalaki ng kabayo. Dahil doon, agad niyang ipinag-utos na suportahan ng lahat si Leonardo upang matapos ang proyekto. Ngunit makalipas ang isang buwan, may napansin si Leonardo. Kapag pinalaki nila ng 8 beses ang estatwa, lalaki rin ng 8 beses ang mga depekto nito. Hindi niya kayang tanggapin ang isang obrang hindi perpekto. Dinala siya ni Marco sa isang katayan upang pag-aralan niya ang panloob na istruktura ng kabayo. Agad na iginuhit ni Leonardo ang bawat detalye bago bumalik upang ipagpatuloy ang paggawa. Ngunit nang halos matapos na niya ito, biglang nagkaroon ng problema. Inatake ng hukbong Pranses ang hangganan ng Milan. Kaya ipinag-utos ni Ludovico na kunin ang lahat ng tansong nakalaan para sa eskultura upang gawing mga sandata. Nang makitang mawawala ang pinaghirapan niyang obra, dali-daling pinuntahan ni Leonardo si Ludovico. Ngunit sa mismong panahong iyon, namatay ang asawa ni Ludovico dahil sa komplikasyon sa panganganak. Habang nagluluksa si Ludovico, biglang dumating si Leonardo. Dahil sa galit at dalamhati, sinigawan siya ni Ludovico at ipinahinto ang proyekto ng eskultura. Nais na lamang niyang humanap ng ibang paraan upang gunitain ang kanyang yumaong asawa. Sa halip, inutusan ni Ludovico si Leonardo na gumawa ng isang mural na siya ngang magiging tanyag na painting na The Last Supper. Kasabay nito, napansin ni Caterina ang batang pamangkin ni Ludovico. Dahil hindi pa ito nasa 8 gulang, lagi lamang itong nakakulong sa kanyang silid araw-araw. Nang makita ni Caterina kung gaano ito kalungkot at nag-iisa, kusa niya itong kinausap. Hindi sinasadyang nalaman niya na si Ludovico ay pansamantalang namumuno lamang para sa kanyang pamangkin habang hinihintay itong maging sapat ang edad upang maging tunay na pinuno ng lungsod. Nang balak sanang uminom ni Caterina ng alak, agad siyang pinigilan ni Galeazzo. Nang susubukan niyang magsalin muli ng panibagong baso, sinadya naman ni Galeazzo na matapon ang alak sa sahig. Doon nakaramdam si Caterina na may mali. Parang sinasadya nitong pigilan siyang uminom. Habang wala si Galeazzo, sinubukan niyang tikman ang natirang alak, ngunit muli siyang napigilan. Mukhang may kakaiba nga sa inumin. At nang hapong iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Habang nag-aaral magpinta ang batang pamangkin, bigla itong nawalan ng malay. Agad na pagtanto ni Leonardo na nalason ito. Ibinahagi rin ni Caterina ang kanyang hinala at sinabing maaaring may ginawa ang mga ito. Kinagabihan, balak sana ni Leonardo na turuan ang bata. Ngunit sinabi sa kanya na walang sinumang maaaring pumasok ng walang pahintulot ni Ludovico. Kaya palihim siyang pumasok sa katabing silid at nakita niya ang doktor na may inilalagay na gamot sa tubig. Pagkaalis ng doktor, agad na sumugod si Leonardo. Binuhat ang batang pamangkin at nagtangkang tumakas. Ngunit wala nang paghinga ang bata. Sumigaw si Leonardo para humingi ng tulong. Ngunit pagdating ng doktor ay patay na ang pamangkin. Nang malaman iyon ni Caterina, labis siyang natakot. Tunay ngang nakakatakot ang palasyong iyon. Para lamang sa kapangyarihan, kaya ni Ludovico Sforza na patayin maging ang sarili niyang kamag-anak. Una si Rinaldo. At ngayon naman ay ang sarili niyang pamangkin. Marahil sila na ang susunod. Ninais ni Caterina na umalis kasama si Leonardo. Ngunit tumanggi ito. Ayaw na niyang magsimulang muli mula sa wala. Sa wakas ay nakamit na niya ang pagkilala ni Ludovico. Bukod pa roon, hindi pa niya natatapos ang mural. Kapag umalis siya ngayon, masasayang lamang ang lahat ng kanyang pinaghirapan at baka hindi na niya makamit ang kasikatan habang siya'y nabubuhay. Malungkot na umalis si Caterina sa palasyo at bumalik sa Florence upang maghanap ng trabaho. Noon ay buntis na pala siya. Samantala, ipinagpatuloy ni Leonardo ang paggawa ng kanyang obra maestra. Lumabas siya sa mga lansangan
upang pagmasdan ang mukha ng mga tao at gawing modelo para sa kanyang painting. Tinalikuran niya ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng mural at gumamit ng bagong teknik. Inihahalo niya ang pintura sa balat ng itlog upang hindi madaling magbitak at matuklap ang pader. Pagkatapos ay nagmarka siya ng isang punto sa likurang bahagi ng mural. Iyon ang nawawalang tingin o perspektibo. Mula sa puntong iyon, tila nakikisa ang painting sa buong silid na parabang kasalo mismo ng manonood si Jesus sa hapagkainan. Upang mabuo ang mural, una niyang pinaghiwa-hiwalay ang bawat elemento nito at isa-isang iginuhit ang bawat karakter. Ang ikalawang hakbang ay pagbutas ng maliliit na tuldok sa gilid ng mga karakter gamit ang pako. Ang ikatlong hakbang naman ay idikit ang guhit sa dingding. Sa ikaapat na hakbang ay nilalagyan niya ito ng kulay gamit ang brush. At sa huli ay pinagdurugtong-dugtong niya ang lahat upang mabuo ang kabuuang larawan ng painting. Ipinaliwanag ni Leonardo ang kwento sa likod ng mural. Ang gabing sinabi ni Jesus na isa sa kanyang mga disipulo ang magkakanulo sa kanya. Nais ni Leonardo na bigyang diin ang reaksyon at ekspresyon ng 7 disipulo matapos marinig ang mga salitang iyon. Sama-samang nagtulungan ng lahat upang matapos ang painting. Dahil sa obrang ito, maraming gabi nang hindi natutulog si Leonardo. Kahit pinakamaliit na pagkakamali ay ikinagagalit niya. Sa tuwing may natatapos siyang bahagi, nilalapitan niya ito ng kandila upang masusing suriin at siguraduhing halos perpekto ito. Ngunit may napansin pa rin siyang problema. Kapag tumayo raw ang mga tao sa painting, sasayad sila sa kisame dahil masyadong mababa ito. Iginiit ng mga manggagawa na painting lamang naman iyon. Hindi naman tatayo ang mga taong nasa larawan at walang sinumang mag-iisip tungkol sa ganoong anggulo. Ngunit hindi kayang tanggapin ni Leonardo ang kahit anong depekto sa kanyang obra. Hindi niya pinansin ang mga babala ng mga manggagawa at ipinasyang ulitin muli ang buong painting mula sa simula. Wala nang nagawa ang iba kundi sundin siya. Hinati-hati nila ang trabaho. Ang ilan ay naghahalo ng mga kulay, ang iba naman ay gumagawa ng background, habang ang ilan ay nakatuon sa pagpipinta mismo. Matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap, halos matapos na rin ang mural, ngunit patuloy pa rin ang mga trahedya. Muling umatake ang hukbong Pranses at napatay ang isa sa mga tauhan ni Leonardo. Isa iyong malinaw na babala. Sinumang sumusuporta kay Ludovico ay kailangang mamatay. Pinakiusapan ni Tomaso si Leonardo na tumigil na dahil nanganganib na ang kanilang buhay. Ngunit buo pa rin ang loob ni Leonardo na tapusin ang kanyang obra. Dahil sa galit, iniwan siya ni Tomaso. Makalipas ang 2 buwan, natapos din ang mural, ngunit sinalakay ng hukbong Pranses ang lungsod. Ibinagsak nila ang estatwang dating ginawa ni Leonardo at ipinahayag na tapos na ang panahon ni Ludovico. Tuluyang nawalan ng direksyon si Leonardo at bumalik sa Florence. Isang araw, may lumapit sa kanya upang magpaguhit ng larawan. Noong una ay balak niya itong tanggihan, ngunit nang iangat niya ang telang tumatakip sa mukha ng babae, nabighani siya sa mga mata nito at sa bahagyang ngiti sa labi nito. Ang babae ay walang iba kundi si Mona Lisa. Matagal na pinagmasdan ni Leonardo si Mona Lisa, ngunit hindi pa rin niya ito maiguhit. Kamamatay lamang ng anak nito at nakasuot pa rin ito ng damit panluksa, ngunit may bahagyang ngiti pa rin sa kanyang labi. Upang makagawa ng isang kumpletong painting, kailangan makita ni Leonardo ang tunay na kaluluwa ng kanyang paksa. Ngunit hindi niya makita ang kaluluwa sa loob ni Mona Lisa. Sinabi ni Mona Lisa na marahil kulang si Leonardo ng pag-ibig sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mensahero mula sa Imola, sa alkalde ng Florence at nagbigay ng 2 pagpipilian. Magbayad ng proteksyong nagkakahalaga ng 30 gintong barya o ipadala si Leonardo sa palasyo ng Imola bilang isang taga-disenyo. Noong panahong iyon, tila nawala ng direksyon si Leonardo kaya nagpasya siyang pumunta sa Imola. Pinatanaw ni Cesare Borgia si Leonardo sa labas. Ang pinagkukunan nila ng tubig ay nasa labas ng pader ng lungsod at kapag sinalakay sila ng kalaban, mawawalan sila ng supply ng tubig. Kaya ang unang tungkulin ni Leonardo ay pagandahin ang daloy nito. Habang inoobserbahan niya ang tubig, pakiramdam niya ay para rin itong may emosyon. Minsan galit, minsan hindi mapakali. Nagpasya siyang gamitin ang mismong lakas ng tubig upang baguhin ang sistema. Gumawa siya ng kanal sa gilid ng ilog, nagtayo ng dam, at inilihis ang tubig upang dumaloy sa ilalim ng mga pader, kasabay ng paglalagay ng mga aparatong susuporta sa pag-agos nito. Labis na namangha si Cesare, hindi niya inaasahang makakaisip agad si Leonardo ng solusyon. Ngunit mas mahirap ang ikalawang gawain, ang muling pagtatayo ng mga pader ng lungsod mula sa simula at pagpapalakas ng mga depensibong kagamitan. Bago iyon magawa, kailangan munang suriin ni Leonardo ang kabuuang anyo ng lungsod. Ngunit walang matataas na tore roon upang makita niya ang buong paligid. Habang nag-iisip siya ng paraan, napatingala siya sa langit at nakita ang mga ibong lumilipad. Kung kaya rin sana niyang lumipad at makita ang lungsod mula sa itaas, magiging mas madali ang lahat. Kaya agad niya itong isinakatuparan at gumawa siya ng isang bagong uri ng kariton. Habang umaandar ang kariton, may nahuhulog na marmol at sa pagbibilang ng mga ito ay nalalaman niya ang haba ng bawat daan. Kasama si Marco, nilibot ni Leonardo ang bawat sulok ng lungsod at walang kalsadang hindi dinaanan hanggang sa tuluyan niyang magawa ang isang kumpletong mapa ng lugar. Maging si Cesare ay namangharin. Ngayon lamang niya nakita ang buong anyo ng lungsod. Kapag isinama pa ang mga depensang disenyo ni Leonardo, magiging halos imposible na itong mapabagsak. Ngunit isang hating gabi, tinutukan ng isang asasin si Leonardo at pinilit siyang humarap kay Cesare. Napansin ni Cesare ang anino ng asasin sa dingding at mabilis itong nasugpo. Nanginginig sa takot si Leonardo. Ang nais lamang niya ay tapusin ang kanyang obra maestra at ayaw niyang masangkot sa mga labanang politikal. Nagmakaawa siya kay Cesare na payagan siyang umalis, ngunit tahasan itong tumanggi. Dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Leonardo, inutusan siya ni Cesare na gumawa ng isang sandatang kayang pumatay ng 100 kalaban kapalit ng kanyang kalayaan. Magdamag na nagtrabaho si Leonardo. Alam niyang kapag nakalikha siya ng ganoong kalakas na sandata, magdudulot lamang ito ng digmaan. Ang gusto lang naman niya ay makauwi at hindi makapanakit ng iba. Kinabukasan, ipinatawag ni Cesare si Leonardo upang panoorin ang isang pagbitay. Hindi maintindihan ni Leonardo kung bakit papatayin ni Cesare ang pinakatapat nitong sundalo.
Leonardo. Ipinaliwanag ni Cesare na nais niya magtanim ng takot sa sinumang makaririnig ng kanyang pangalan upang lahat ay yumuko sa kanya. Nang itaas ng berdugo ang kamay nito at ibinagsak ang talim upang wakasan ang buhay ng sundalo, lalo lamang tumibay ang pasya ni Leonardo na umalis. Sumulat siya ng liham para kay Caterina at ipinaliwanag ang kanyang kalagayan. Sa gitna ng malakas na ulan, pinuntahan ni Caterina ang ama ni Leonardo at nakiusap na iligtas nito ang kanyang anak. Kahit gaano man kalamig ang kanilang relasyon, pamilya pa rin sila. Ngunit walang sinabi ang ama ni Leonardo at pinaalis lamang si Caterina. Kinabukasan, humingi ng tulong si Caterina sa alkalde at nakita niya roon ang ama ni Leonardo na pumapasok sa gusali. Doon niya agad naunawaan na lihim pala nitong sinusubukang iligtas ang kanyang anak. Samantala, gumawa si Leonardo ng disenyo ng isang katapult na may habang 25 metro at 6 na umiikot na gulong, kayang maghagis ng malalaking bato at pampasabog. Kahit hindi pa ito ginagamit sa digmaan, sapat nang makita lamang ito upang takutin ang lahat. Dahil doon, pumayag si Cesare na palayain si Leonardo. Bukod sa disenyo, nagdala rin ng isang baul na puno ng gintong barya ang ama ni Leonardo para kay Cesare. Sa wakas ay nakabalik si Leonardo sa Florence, ngunit hindi pa rin niya natatapos ang pagpipinta kay Mona Lisa. Sa panahong iyon, sumikat naman ang isang artist na si Michelangelo matapos niyang ilantad ang kanyang eskulturang David sa gitna ng lungsod. Namangha ang mga tao sa 5 metrong taas ng estatwa, ngunit hindi iyon nagustuhan ni Leonardo. Hindi man lang siya dumalo sa pagbubunyag nito. Para sa kanya, simbolo lamang iyon ng walang kwentang idealismo. Hindi raw ipinapakita ng sining na iyon ang tunay na katotohanan. Pinayuhan naman siya ni Caterina na huwag itali ang sarili sa isang obrang hindi matapos-tapos. Lumabas daw siya at magpalit ng kapaligiran. Marahil, kapag nagbago ang kanyang nakikita, magbabago rin ang kanyang pag-iisip. Sakto namang inimbitahan ng alkalde si Leonardo upang gumawa ng isang mural na may temang digmaan. Pagkakita niya sa malaking pader, nagpasya siyang gumawa ng isang napakalaking obra. Ngunit kailangan itong matapos bago sumapit ang anibersaryo ng digmaan. Dahil kapos sa oras, inutusan niya si Marco na bumili ng mga materyales. Habang ginagawa iyon ni Marco, nagkataon namang nakita niya si Caterina na palihim na nakikipagkita sa ibang lalaki. Ngunit wala siyang oras para pag-isipan iyon, kaya inuna muna niya ang trabahong ipinagagawa sa kanya. Nang maihanda na ang easel, umakyat si Leonardo upang suriin ito at napansin niyang masyadong malambot ang ibabaw ng dingding, kaya kailangan pa itong ayusin muli. Nilagyan niya ng material na hinaluan ng wax ang pader bago nagsimulang magpinta, at gaya ng inaasahan niya, hindi nga natuklap ang pintura. Sa araw ay nagpinta si Leonardo sa dingding, at pagsapit ng gabi, habang natutuyo ito, inaayos naman niya ang disenyo ng kanyang obra. Pinagmasdan niya ang buong pader habang iniisip sa kanyang isipan ang magiging hitsura nito kapag natapos. Kasabay nito, nalaman ni Michelangelo na gumagawa si Leonardo ng mural. Kinabukasan, habang abala si Leonardo sa pagpipinta, isinama ng alkalde si Michelangelo sa silid at sinabi nitong nais din niyang gumawa ng isa pang painting sa kabilang pader. Agad tumutol si Leonardo at sinabing maaabala lamang ng ingay ang kanyang trabaho. Ngunit labis na natuwa ang alkalde dahil para sa kanya ay magiging isang kompetisyon iyon sa pagitan ng dalawang tanyag na artist. Kung sino ang makagagawa ng mas mahusay na obra ay siyang magiging ipinagmamalaking artist ng lungsod. Pagdating pa lamang ni Michelangelo ay halata na agad ang kanyang pangahamon. Sinadya niyang gumuhit ng nakakatawang imahe sa dingding kaya nagtawanan ng lahat. Malinaw na ipinapakita niyang hinahamon niya si Leonardo. Kinagabihan, habang tahimik na pinagmamasdan ni Leonardo ang kanyang mural, biglang dumating ang kanyang ama. Napakaraming taon na mula nang huli silang magkita. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi siya pinagalitan ng kanyang ama kundi pinuri pa ang kanyang talento. Matagal nang hinihintay ni Leonardo ang mga salitang iyon kaya labis siyang naantig. Mula pa noong 5 taong gulang siya, iniwan na siya ng kanyang ama at hindi man lamang siya pinagmalasakitan. Bagamat siya ang ama ni Leonardo, hindi niya kailanman ipinadama ang pagmamahal dito. Dahil hindi na alam ang sasabihin, tumalikod na lamang ang kanyang ama at umalis. Makalipas ang ilang araw, nabalitaan ni Leonardo na pumanaw na ang kanyang ama. Ang isang taong lumaking kulang sa pagmamahal ay buong buhay na naghahanap nito. Nakakalungkot lamang dahil lang tuluyan ng makilala si Leonardo, wala na ang kanyang ama upang makita iyon. Bumalik siya sa simbahan upang tingnan ang kanyang obra. Inamin niyang kahanga-hanga talaga ang talento ni Michelangelo. Ngunit sinabi rin niyang tinanggap niya ang proyektong iyon upang patunayan sa lahat na siya ang pinakamagaling na artist. Ngumiti si Michelangelo. Noong bata pa raw siya, hinahanga niya si Leonardo at gusto niyang maging katulad nito balang araw. Ngunit nang marinig niyang hindi pinahahalagahan ng kanyang idolo ang kanyang gawa, sinadya niyang magpinta sa kabilang pader upang pagtawanan ng lahat si Leonardo. Tahimik na tinanggal ni Leonardo ang draft ng kanyang painting dahil nawalan na iyon ng kahulugan para sa kanya. Sinabi ni Michelangelo na kapag umatras siya ngayon, iisipin ng lahat na hindi niya kayang tanggapin ang pagkatalo at tumatakas lamang siya. Ngunit wala nang pakialam si Leonardo. Kinabukasan, pinuntahan niya ang alkalde upang umatras na sa proyekto. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang umalis na rin pala si Michelangelo. Doon nagtapos ang tunggalian ng dalawang dakilang artist. Pagkatapos, ibinuhos ni Leonardo ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pagtatapos ng painting ni Mona Lisa. Sa panahong iyon, sinabi ni Marco kay Leonardo na matapos umalis ni Caterina sa Milan, ay nagsilang ito ng isang sanggol na lalaki at ipinadala iyon sa bahay ampunan. Ayaw ni Leonardo na maranasan ng bata ang parehong pag-abandona na dinanas niya noon, kaya nagpasya siyang kupkupin ito. Ngunit dumating si Galeazzo at nais gamitin si Leonardo upang kumbinsihin ang alkalde na tulungan si Ludovico Sforza na mabawi ang kanyang kapangyarihan. Narinig ng anak ni Caterina ang kanilang pag-uusap kaya bumaba ito. Nang malaman ni Galeazzo na 10 taong gulang na ang bata, agad siyang nakaisip ng plano. Bumalik siya kay Ludovico at sinabi nitong tumatanggi si Leonardo na tumulong at saka ibinunyag ang hinalang may anak sa labas si Ludovico. Naisip ni Ludovico na kapag nalaman ng mga Pranses na mayroon siyang
siyang anak sa labas, tiyak na kukunin nila ang bata at mawawala ang pagkakataon niyang makabalik sa kapangyarihan. Kaya nauna na siyang kumilos at inutusan si Galeazzo na hulihin ang bata. 10 oras ng gabi, nakarinig si Leonardo ng ingay sa labas, kaya agad niyang pinagtago ang bata. Naniniwala ang mga sundalo na may batang itinatago roon. Nang walang pahintulot ni Leonardo, pilit silang pumasok upang maghanap. Inakyat nila ang buong bahay at walang sulok na hindi siniyasat. Pagkakita ng mga sundalo sa takot at pag-aalala sa mukha ni Caterina, hinawi nila ang mga kurtina at pinagkakalat ang mga gamit sa labas. Habang nagtatago ang bata sa isang sulok, kinakabahang pinagmamasdan ito ni Caterina habang marahang pinapatay ng bata ang kandila upang hindi mahalata. Nang walang mahanap ang mga sundalo, tuluyan na silang umalis. Pagkaalis nila, lumabas ang bata mula sa pinagtataguan. Ngunit alam nilang hindi maaaring magtago na lamang habang buhay. Pansamantalang ipinagkatiwala ni Leonardo ang bata sa isang pari at sinunog niya ang lahat ng bagay na may kaugnayan kay Caterina. Pagkatapos, si Leonardo mismo ang nagkunwaring naging dahilan ng pagkamatay ni Caterina. Pinabayaan niya itong magmukhang namatay nang hindi siya tumulong. Nasaksihan ni Galeazzo ang lahat. Dahil dito, inaresto si Leonardo sa kasong pagpatay at lahat ng ebidensya ay tila laban sa kanya. Dumating ang araw ng kanyang pagbitay. Sa buong proseso, hindi man lamang ipinagtanggol ni Leonardo ang sarili at hinayaan na lamang niyang isuot sa kanyang leeg ang lubid ng bitayan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating ang hukom na humahawak sa kaso ni Leonardo at sinabing ang liham na dala niya ay makapagpapatunay sa kawalang sala nito. Nakasaad sa liham na si Galeazzo ang kumilos ayon sa utos ni Ludovico Sforza upang patayin ang sariling pamangkin nito. Idineklara ng hukom na si Galeazzo ang tunay na mamamatay tao at upang hindi maisiwalat ni Caterina ang liham, pinatay rin siya ni Galeazzo. Nang mapagtanto ni Galeazzo na nabunyag na ang lahat, inatake niya ang mga sundalo at agad na tumakas. Ngunit sa katotohanan, walang malinaw na ebidensya ang liham. Kalaunan ay natuklasan ng hukom ang buong katotohanan. Ginawa lamang ni Leonardo ang lahat upang protektahan ang bata. Naniniwala siya na para manatiling ligtas ang anak ni Caterina, kailangang magmukhang patay si Caterina upang walang sinumang makahanap sa bata. Kaya sinunog niya ang lahat ng painting na may kaugnayan kay Caterina upang magmukhang nagkaroon sila ng alitan na humantong sa pagkamatay nito. Sa totoo lang, nilaso ni Leonardo si Caterina. Ngunit matapos umalis ni Galeazzo ay agad niya itong binigyan ng panlunas at gumamit ng ibang bangkay bilang kapalit nito. Maayos na sana ang lahat hanggang sa mapansin ni Leonardo na may nawawalang painting. Upang hindi mabunyag ang kanilang plano, nanatili siya roon upang hanapin ang nawawalang obra. Matagal na gustong malaman ng hukom kung bakit pinatay ni Leonardo si Caterina, ngunit hindi nito nakita ang pinakaimportanteng katotohanan. Hindi talaga mamamatay tao si Leonardo. Sa huli, umalis si Caterina kasama ang kanyang anak, habang ginugol naman ni Leonardo ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagtatapos ng kanyang dakilang obra na Mona Lisa. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.